Hi everyone. Good afternoon. Good afternoon, Philippines. Imagine mo, 6 o'clock na, but still maliwanag. It's 6 p.m. and still maliwanag pa din. Diba? So hi to everybody. The weather is fine today. Ayan, oh. Ang kalangitan ay maaliwalas. Okay. Ayan, Facebook friends and followers and my incoming friends. My incoming friends, Facebook friends, real life friends, my incoming friends sa social media, virtual and sa personal. Okay, let's join the daily Bible reading at 6:30 p.m. from Mangaldan Church of Christ, Mangaldan, Pangasinan. Okay, so let's learn the Word of God together and check my Facebook profile. So andyan pa rin yung My Angel Radio and yung mga nagpo-post ng tungkol sa gospel and YouTube. Kung gusto nung iba sa YouTube, there's also ang YouTube sa church studies ba yun? Pakicheck na lang dun sa list. Church studies and information. So, pakicheck na lang dun sa list. And yung mga churches na nagla-live broadcast, you can join ng worship na makinig tayo ng preaching, mag-join tayo sa worship ng online. Tapos pumunta rin tayo sa physical church or kung sa house natin, doon na tayo nag-church, that's so good. And mag-attend pa rin tayo sa ibang church online or sa on-site, diba? Na it's good na gamitin natin yung Sunday to the Lord. Diba? Kasi halimbawa, yung church natin, nag-start ng, kung saan tayo nag-church ng physical, nag-start ng 10 a.m. Halimbawa, sa bahay natin, yung church nag-start ng 10 a.m. Diba? So, merong mga nagla-live broadcast, kagaya ng Australia, kasi ahead sila ng 4 hours. So, yung Australia, nagla-live broadcast na sila. 7 a.m. sa Pilipinas. So, nagla-live broadcast na yung Australia. Merong nagwa 1 hour na service sila ng worship na naka-live. So, that's so good to attend. Tapos, 8 to 10, diba, na worship. Mag-join tayo. Tapos, 10 kung mag-start sa pinag-worshipan natin sa bahay natin, 10 a.m. That's so good, diba? 10 to 12, and then afternoon again. Gamitin natin yung Sunday na makinig ng mag-join sa ibang congregations, diba? Makinig ng salita ni God, maki-worship. That's what I mean. And getting to know each other, yung mga members ng mga Church of Christ, yung mga disciples ni Jesus, diba? Sa ibang congregations. That's so good. So, yan yung ginagawa ko, guys. If you going to check my Facebook profile, so andyan yung aking list ng mga ina-attendan ko ng online. It's so good. Kung meron din kaming physical church dito, that's so good. But then, syempre nga, nagre-register din ng church. Pero may mga nag-online naman. May mga nag-online. Para sa church assembly, it's good na makapagpa-registered ng church, lalo na kung maraming gustong mag-church sa lugar nyo, mas makapagpa-registered ng church para sa religious na activity. There must be also ng permit, and nakakapag-sponsor na nga yan kapag may church sa, halimbawa, yung bahay nyo, doon na mismo yung church, nakakapag-sponsor yan, nakakapag-sponsor ng preacher, ng sinong gusto nilang i-sponsor, nakakapag-sponsor yan. Ganun din sa ibang bansa like Middle East. Yan, kaya yung mga church dyan,
kahit sa flat lang or sa apartment lang ginaganap yung ibang mga um, nag nag-assembly is nagpi-permit as per law, lalo na sa Middle East is alam niyo na yung kinikilala nilang Panginoon, 'di ba? So may mga permit yan para sa mga religious sector kasi nga kagaya niyan, merong mga donations din, 'di ba? Naka-registered din kasi diyan nasasangkot yung ibang mga nasa religious na activity na yung mga businesses nila pinapasok nila ng donation, 'di ba? Which is when the government found out ano pala yon, like business na transaction na pala pero nire-registered siya as donation. It happened kasi nga yung pag niregistered siyang donations, edi magbabayad pa ba sila ng tax noon? Donation nga, diba? Unlike kapag mga businesses ganyan, di syempre i-collect sila ng mga taxes. Kung donation, paano sila, hindi na sila magbabayad ng tax, ba't pa sila magbabayad? Diba? So we need to be in line, kagaya ng pagiging righteous, mag-start tayo ng business, it's good to get ng permit, secure ng permit. Diba? Para yung pag-transact natin is naka-inline sa kagustuhan ng gobyerno kasi, diba, inuutosan din tayo magpasakop sa gobyerno. So, FYI ladies, sa mga gustong mag-start ng business, it's really good na may business permit, business to operate ng certificate of certification ng pag-operate ng business. Yan yung mga kailangan, lalo na kung ang puhunan is malalaki. So yan yun, kung yung mga puhunan kagaya ng mga tindahan, it's really need pa rin na i-register siya kahit sa DTI, meron din silang tax, 'di ba? It's good pa rin na i-register kahit yung puhunan mo ay ganito lang, ganyan lang, basta i-register sa government para legal yung status ng negosyo. Kahit pa yan ay tindahan lang. Kasi yun talagang inaano ng gobyerno is yung nagbi-business yung malalaking puhunan. But then, kahit yung mga tindahan nga lang na magkano yung puhunan, dapat sumusunod sa kagustuhan ng gobyerno. Kagaya ng mga barbecues, ihaw-ihawan sa gilid-gilid, mga mani-mani, mga kikiam fish balls, ano pa ba yan, 1 day old, ano pa ba yan, calamares, kung ano-ano, tas mga nasa tabi-tabi, mga nasa sidewalk pa, mga gulay-gulay, yan dapat din sila nagsisecure ng business permit kasi that is according to the law, diba? Tapos doon pa sila pumapesto sa mga sidewalk na daanan ng tao, diba? So if we are living in a godly way of living, dapat naka-inline din pati yung living natin, yung decision natin kapag nga mag-business tayo, kailangan yan. Pag foods, nagsisecure ng sanitation, dapat nagpapasakop tayo po, nakuhain yung mga permit na yun, kahit yan ay small time na barbecue lang. We need to secure kung ano yung kailangan para yung negosyo din is naka-registered, naka-legal. Diba? Kasi being a Christian, lalo na pag Christian yung may-ari, it's our obligation to do what is the right thing. Diba? Para tayo, nakakapag-influence din tayo to do the right thing. Diba? Naaakay natin yung mga unbelievers at saka yung mga believers na rin to do the right thing. Kasi may mga believers pa rin na ang decision nila is nasa worldly pa rin, like ba't mo kailangan mag-secure, ano lang naman yan, tindahan lang naman yan na maliit yung puhunan, kung kailangan mag-secure ng business permit, diba? But what the government wants is kahit yung small time na business is naka-registered sa gobyerno and following yung
yung protocols ng, ano ba tong bangs ko yung following yung safety procedures when it comes into health. Yan yun. Kasi, o kung halimbawa, may magreklamo sa kanila, and then, paano mo nireklamo yun? Saan ang business permit? So, isa ng foul. 'Di ba? Pangalawa, yung sanitation, halimbawa, tungkol sa health yung nireklamo sa negosyo mo, nasaan yung business permit mo, di doon pa lang, ano ka na, meron ka ng penalty, meron ka ng violation, plus yung sanitation mo pa, nag-secure ka ba, 'di ba? So alam mo 'yun, patong-patong na yung violation na mangyayari if ever nag-business tayo tapos may nagreklamo tapos kolorom, 'di ba? So kailangan talaga naka-inline yung way of living natin sa tama as per we are a Christian. We are a Christian. So, kailangan straight tayo. Diba? Straight tayo. Ganun talaga. Ganun talaga. Kasi we are Jesus disciples. Kaisa tayo kay Kristo. So, lalo if we are baptized, kaisa tayo kay Kristo. So, we need to do the right thing. Even no one is around us. We need to do the right thing. Diba? Right decision, right mindset, good wisdom. Yan kasi yun. Na talagang may gumagawa din na porket kaunti lang yung puhunan nila, discreet pa sila nagnenegosyo, kaya parang secret pa yung negosyo, diba, ganun. But it's really good na kuhaan na lang ng business permit at registered, 'di ba? Kasi mas mai-open mo pa sa public yung negosyo mo kaysa patago-tago ka kasi baka makita ng tao, baka mareklamo ka, 'di ba? Kasi nga discreet lang kailangan muna kasi kolorum pa yung negosyo mo, 'di ba? That's what I'm telling to you guys na pag na-register mo yun halimbawa, magiging open ka pa sa public, mas marami ka pa, 'di ba? Mas marami ka pang makukuhang customer, mapopost mo sa ganito, sa ganyan kasi nga yung negosyo mo naka-registered, 'di ba? Legal. So mas maiilabas mo ngayon sa public. Yun. Well, anyhow, pag-usapan natin yung teacher. Yung teacher natutulog sa tanghali pa. Diba naman yung teacher na mga natutulog sa tanghali o sa oras ng break time nila, kung tanghali man o hapon, hindi nyo pinalampas. Grabe naman kayo. Grabe kayo, grabe. Sa totoo lang, yung mga teacher, may pahinga talaga yan. Lunch break. Diba? Lunch break. Natutulog talaga yung mga yan sa lunch break. Kahit hindi teacher, may karapatan kang matulog sa oras ng break mo. Kung gusto mong itulog yung buong oras mo ng break, itulog mo. Kahit call center agent, natutulog yan sa ilalim ng desk. Alam nyo ba yun? Ganon ang mga call center agent. Nagnanap dun sa ilalim ng desk, ng patungan ng computer. Dun sila natutulog sa ilalim. Kapag oras na break time, diba, kumain lang sila 20 minutes, so may 40 minutes pa or 30 minutes silang itutulog kasi 10 minutes magsi-CR sila, diba, magsi-CR, ganyan, mag-aayos, magre-refresh, mag-toothbrush, o may 30 minutes itutulog nila sa ilalim o buong oras na yun itutulog nila, up to them. Kasi meron namang snack break pa 15 minutes. So, pwede pa silang kumain ng 15 minutes. Kumain ng kahit heavy meal sa 15 minutes. Diba? Para-paraan lang yan. Diba? Pati ba naman yung pagtulog ng mga teacher sa break time nila na 1 hour? Pakikialaman nyo. Pero sa totoo lang guys, kahit sinong mga empleyado, they have the right kung ano yung gusto nilang gawin sa kanilang 1 hour break. Kahit pa yan ay magpa-salon sila, lumabas sila ng campus, mag-shopping sila, up to them.
Kasi kanilang time yun. Yung ibang company, I will gonna tell you, sa Middle East, is kahit break time, bayad nung company, pero oras nila sa break yun. Merong company na kahit break time, nakakapag-break sila, bayad yun, 1 hour pa din. Tapos pinapag-duty lang sila ng 7 hours kung ang law is 8 hours duty ng work. Pinapag-duty lang sila ng 7 hours. 1 hour pa doon ay break. Bayad yun. Kung 7 hours na duty, 1 hour ay break. Bayad yun ng buo. Kahit yung break, bayad buo. So 7 hours lang ang pinasok. 1 hour ay break. Pero ang bayad sa kanila, yun, bayad yun ng buo kahit yung 7 hours plus yung break nila na 1 hour. Kahit yung break nila, bayad. Okay? So, ganun ka-generous yung company. So, talaga, may generous company din talaga na kahit nga yan ay break nila, bayad. Isa pa yung pagdadala ng cellphone, paggamit ng cellphone. Pwede naman gamitin si cellphone sa school, premises, or sa job site. Pwede naman gamitin si cellphone eh. Pag naka-duty, naka-time in, kailangan si cellphone is nakatago sa bag, o sa bulsa, naka-silent. Halimbawa, kung sa school, yung mga teacher, nakabulsa na yan o naka-silent sa bulsa. Kahit mga students, yan na tayo ngayon na yung technology natin is evolving. Now we put solution. What is the solution? To keep yung phone sa silent mode. Kasi necessity na ngayon yung phone, way of communication na, diba? So what's the best thing to do? Is silence your phone at ilabas lang after yung break time. Ilabas lang during the break time, saka mo ilabas, o pag may urgent call ka, diba? Kapag may urgent call, saka yan i-receive. Nung halimbawa, yung teacher may urgent call, sa kanya i-receive yung call, lalabas ng classroom o dun sa gilid, o sagutin niya yung call, or kung magda-dial siya, ganun din, lalabas ng classroom, i-dial niya doon. Ganun din yung mga students, diba, na kapag may kailangan din sila urgent calls, pwede nilang sagutin, or pwede silang mag-excuse, o excuse me po, meron lang akong urgent call, o lalabas sila ng classroom, dun lang sa may pinto, or may tatawagan sila, o incoming or outgoing, diba? Nasa ano lang naman yun, nasa analyzation and tamang pagpapa-implement. Hindi naman natin kailangan maging strict sa mga tao, diba? Kasi we need to become human. We need to become human. Kung ano yung mga kailangan ng tao, diba? We need a proper solution na what's the best thing to do. Kaya nga, dapat may mga lockers. That's good na yung teacher, may locker. Pag oras ng turo nila, pwede nilang iwan dun yung cellphone nila. Or kapag may mga urgent call sila, it's better na nasa bulsa nila, pero naka-silent, vibrate. Diba? Ganun din yung mga students, yung mga phone, dala-dala, dapat naka-silent sa bag. Pwede naman yan mag-excuse, may urgent call lang po ako, incoming, or ma'am, please allow me, may urgent call ako, yung oras during sa time mo, lalabas na lang po ako diba yung ganun? Mag-start pa lang si teacher, sabihin na natin yung information na yun, para naman si teacher pag lumabas ka, alam na, hindi na siya magulat, bakit lumabas yun? Hindi man lang nagsasabi. It's like that. So yung pagtulog ba naman ng teacher, pakikialaman nyo pa. Kahit sino empleyado ay natutulog yan kapag kung gustong matulog sa time ng kanyang break na 1 hour, up to them.
Wag lang yung natutulog kasi lasing. Bawal yun. Kapag amoy alak na naka-duty. Kaya siya natutulog. Kahit break time niya, kung nag-amoy alak siya. Eh di bawal. Diba? Yun, pwede matanggal sa trabaho yun. Pero yung natutulog, nagpapahinga, na ayos naman yung teacher, huwag yun ang pakialaman. Eh, yan yung mag-regain ng strength yung teacher para meron siyang energy. Kapag tuturo sa init pa naman ang panahon, diba? They need rest. Alam mo yung mga teacher yan, may paborito pa yung estudyante. O tawagin mo si ganto, magpapauban ako. Eh si ganto ha, o, di ba? May favorite pa. O magpapakuto, magpapauban. Eh gusto pa, may pipiliin pa kung sinong gustong magkuto at mag-uban. Diba? Buti nga nakikita nyo lang natutulog during the break time, halimbawa lunch nila 1 hour, mahaba-haba. Nakita nyo pa bang nagpapakuto sila? Nakita nyo pa bang nagpapatanggal sila ng uban sa estudyante? At pipiliin pa kung sino ang magkukuto sa kanila at mag-uuban? Ay nako, diba? Ayun nga, yung mga call center agent, alam nyo ba dun? Sa ilalim ng desk, dyan yan, mga yan natutulog. Bakit ko alam? Kasi naging call center agent din ako. So, yung production, yung kung saan yung mga calls, yung mga tenured agent, mga newbie, pag mga bago, newbies, new babies, pag mga bago. Pag mga matatagal na 6 months and above na regular na tenured na yung tawag. So yan, carpeted naman ang production. Ito yung patungan ng mataas naman yung patungan yung patungan ng desktop. Sa ilalim, carpeted naman. So sa ilalim, natutulog ang mga agent. At kung saan yung pesto mo, di sige, pesto mo yun. Ganon, nakakukot kang ganon. Diba, nakakukot ka kung kaya mong humilata talaga, may pesto ka, hindi, up to you. Ganon. Diba, so hindi lang teacher ang gumagawa nun, hindi lang teacher, lahat. Kasi, meron yung 1 hour break natin, kung nagtatrabaho tayo, akin yun. Diba sabi ko nga sa ibang company pa nga, yung 1 hour break nila bayad. Pero time pa rin nila yun na magpahinga. So, up to them. Gusto nilang mag-shopping, makihilera sa mga sale na butik, lalo na kung sa mall nagtatrabaho. Maraming sale, further reduction, diba? Yung talagang nuubos na lang yung mga model ngayong season na to ng summer kasi magwi-winter na, ipo-pull out na lahat, isi-sale na yan lahat, talagang napakamura niyan. So yung mga tao yan, kung gusto nyong mag-break, kung gusto nyo sa break time nyo, pumila kayo doon at bumili kayo din ng sale item. Okay, kung gusto nyo pang manood ng sine para makaayos kayong matulog during ng break nyo, bahala kayo kasi yung sine usually 2 hours or 1 hour and 45 minutes or 35 minutes. Yung break nyo naman ay 1 hour lang. Diba? Kasi dyan naman may tinatawag na split shift. So, pwede ka matulog doon sa sinehan. Diba? Nood ka ng sine, itulog mo pa. Para-paraan lang yun. Para-paraan lang yun, para makapagpahinga, para makapag-nap, makapag-power nap. Yan yun, power nap. So, talaga, maliwanag pa ngayon. Maliwanag pa, pero 6:30 na. That's so good. Tapos may ilaw na din talaga yung poste. So, that's it for today, guys. Nag-alarm na si aking alarm. 6:27.
6:30 is live sa Mangaldan para sa Bible study ng daily Bible reading. Okay, let's join now. Let's join, okay? So that's it for today, guys. See you again.